All right. Introduction to globalization, continuation. So, una, historical periods of globalization, the prehistoric period, 10,000 BCE to 3,500 BCE. So, in this earliest phase of globalization, contacts among hunters and gatherers who were spread around the world were geographically limited. In this period, due to absence of advanced forms of technology, globalization was severely limited. So, from the word itself, prehistoric. So, matagal na tong panahon, ano? Okay, kumbaga panahon pa nung una. So, 10,000 BCE to 3,500. The focus here is the hunter and gatherer. And then, meron tayong tinatawag na nomads. Pero una muna, no, yung hunter and gatherer or hunter-gatherers, ano, na tinatawag. So, kapag dinefine natin yung hunter, 'di ba? Sila yung nangangaso, ano? Okay? Pumapatay ng mga hayop, okay? So, para for the sake na mag-survive sila. Okay, hunters. So, gumagamit ng sibat, ng pana, ano? Lives by hunting. Okay, ganon. Tapos ito namang gatherer, collecting, no? Ganon. Collecting wild food, rather than farming. So, sa halip na magsaka sila, so ang ginagawa nila ay lumilibot sila ng iba-ibang lugar para mangaso and mangolekta ng mga uh, wild food, ano? Okay? So, anyway, meron tayong tinatawag na nomads. Nomads, nomads. So, itong nomads, ano, nung panahong una, na since sila, naisip nga nila na, they are not getting sufficient amount of food to survive. And that is why they started from moving from one place to another in search of food and shelter. So, yun yung mga nomads. Parang mga ano, no? Parang mga mangyan ba yun or something related to that. Ano? Pwede nating masabi yon. Related lang hindi naman exactly ganon. Pero parang ganon. Okay? Yung nomads. So, parang mga mangyan. So, lumilibot ng ibang lugar, ano? Okay? And then, para makapag-survive, ano? Para maghanap ng pagkain or what, ano? Iba pang usap kapag pulubi, ano? Okay. Sa ibang pulubi sa mangyan, anyway, pero hindi natin i-differentiate, ano? Pero that's the idea, no? Kasi nga, hindi pa ganun kaunlad ang buong mundo, no? Wala pang mga technology. Okay, kaya more on talagang mga ngaso, ano? At saka mga ngolekta. And magpupunta ng iba't ibang lugar, ano? Prehistoric period. Next, dito naman sa pre-modern period, 3,500 BCE to 1,500 CE. In this period, the invention of writing and the wheel were great social and technological push that moved globalization to a new level. The invention of wheel, in addition to roads, made the transportation of people and goods more efficient. On the other hand, writing facilitated the spread of ideas and invention. So, ganito yan, no? During this time ng 3,500 BCE to 1,500. So, doon na lumaganap yung invention of writing and the wheel. Bagaman, oo, um, panahong una pa yata, no? Pero hindi ko lang pala sure. Yung bang ano, panahong una kasi talaga yung let's say 10,000 BCE, mga ganun, or even more, kung talagang na-originate na yung mga pagsusulat. Sa palagay ko, oo. Ibig ko sabihin, pero iba yung pagsusulat nila. Alam ba, nasulat sila sa dahon, papyrus. Tapos nasulat sila sa bato. Yung mga ganon, di ba? Iba pa noon. So, I think sakop yun ng mas old forms of writing, ano? But, dito sa 3,500, ito yung parang standard na ng writing na magsusulat sa scroll,
Okay? Hindi dun sa diretsong ano ha. Siyempre, sheet of paper, hindi ganon. Kundi sa mga scroll yan, kalimitan. No? Okay? Mga writing, 3,500 BCE. So, anyway, in here, nakalagay din dito yung wheel. So, ito naman, ito ay bago-bago na, no? Itong wheel. Kung ilang thousand CE na to, hindi na to BCE yata, no? Pagkakaalam natin. Kasi syempre, mas nauna yung invention of writing kaysa sa wheel, ano? So, now, the thing is, sa wheel, nagkaroon ng transportation. So, mas madali na yung pagpunta-punta sa ibang lugar or pagde-deliver ng mga goods, okay, or something like that, or product. So let's say, for example, gumagamit ng kariton, during that time. Siyempre, wala pa ng mga kotse, itong 1,500 CE. So, ayun. And then, yung mga kalesa, 'Di ba, yung mga kalesa, transportation yon, oo. Kalimitan ganon talaga noong panahon una. Pero actually, nabutan ko yung kalesa. Pero hindi ako dyan sa ano. Okay, hindi. Joke. And then, nung kasing, let's say, 1999, mga 4 years old pa nun ako, or something like that, or early part ng 2000. Kumbaga, may kalesa pa rin noon. Pero unti-unti nang nawawala. Kukunti na lang noon. Tanda ko noon eh. Nung bata pa ako, mismong ranas ako ng kalesa. May mga ganon na mode of transportation. Okay, sobrang unti na nun eh. Tanda ko. May mga ganon. So, ayun, in terms of wheel, nung panahong una yun yung mode of transportation. Okay? Now, ano pa ba? So, dito, sa number 1, migration, ang parang focus or idea. Ibig sabihin, nagmamigrate sila sa iba-ibang lugar. Parang ganon. So, migrating, Pero ibang pagka-migrate nila within that area lang or territory. Hindi yung magmamigrate sila sa ibang bansa. Okay, sa number 1 yun. And then, ano pa ba? So, ayan. Dito naman sa pre-modern, pinakalagay empire. Age of empire daw eh. Yun ang nakalagay dun sa nating notes, And also, civilization. Isa sa masasabi nating focus, sa pre-modern period is yung civilization. So, a civilized society is a society characterized by the development of town and city life. Ibig sabihin, para masabi natin civilized, yung isang syudad ay dapat yung sabihin na natin yung mga lugar-lugar doon, okay, ay merong mga napapagtayuan na mga bahay-bahay, okay, mga ganon, and mga lupain, syempre, na may mga bahay-bahay. So, civilized, And, may mga trading, commerce. Anyway, next. Okay na tayo dyan, dito sa mga wheel, transportation, Tapos writing, yung mga pagsusulat. Na-invento yung mga invention. Na-invento yung mga, tawag dito, halimbawa, yung kay Leonardo da Vinci. So, si Leonardo da Vinci around 1400 kasi siya, Okay? So, kumbaga, nag-design siya, through pagsusulat, may mga sinulat siya, yung design ng itsura ng helicopter, aeroplano, pero pagkakatanda ko yung helicopter eh. Ang galing. Kumbaga kung ating babalikan, nung panahon pa lang una pa, Leonardo da Vinci, meron na siyang mga gano'n na kinonceptualize niya at yun ang nagbigay daan na rin para sa invention ng mga helicopter. Bagaman di siya directly siya nag-invento, pero isa siya sa nag-conceptualize ng mga helicopter, mga ganon. May mga drawing siya ganon eh. Helicopter sa kanyang mga naisulat dati. Okay? Because of that invention. Okay? Spread of ideas and invention dahil lang writing na yan. Okay? So, ayan. Next. Huwag ko na palang patagalin. The early modern period. 1500 to 1750. By the way,
ang pagkakabasa ko 1500 sa ibang bansa kasi ganun ang basa. Nasanay na ako eh. Okay? Pero sa atin, ang basa dito ay 1,500 ano? Okay? Pero yan, sa ibang bansa kasi 1500. Anyway, ang 1500 to 1750, it is the period between the Enlightenment and the Renaissance. Yung Enlightenment, parang kung tatagalogin natin, nalinawagan, ano? Okay? Tapos Renaissance, muling pagkabuhay, rebirth, ano, or nabuhay, no? Uli. Okay? Parang ganon. Ngayon, bakit ba sinabing ang early modern period ay Enlightenment and Renaissance? Kasi, during that time kasi, ano, para bang namatay yung, let's say, arts, namatay yung literature. Hindi naman totaling namatay. Ibig sabihin, hindi man ganong kalaganap. Okay, before noong 1500, ano? At saka noong 1700. So, something like that. Oo. So, tunayan na, ibig sabihin, during this early modern period, kaya kung mapapansin ninyo, umusbong yung mga famous person in line with that, ano? Uh, tawag dito, sina William Shakespeare, Rene Descartes, even Leonardo da Vinci. So, namayagpag talaga, no? Yung literature, yung arts. So, because of that, meron kasing tinatawag na, ano nga yun, yung parang classical learning and wisdom. So, this refers, ano, itong early modern period in European civilization that was marked by a revival. Ayun, revival kasi o rebirth yung Renaissance of classical learning and wisdom. Kasi yung tinatawag ditong classical learning, halimbawa, yung panahon ng 1000 of BCE, ano, ni na Confucius, okay, mga ganon, di ba sila yung mga pangunang philosopher, okay, sina Socrates, Aristotle. So during that time, unang umusbong yung mga tinatawag nating mga wisdom or classical wisdom and learning. Pero kalaunan, parang namatay or sabihin na natin hindi na ganun ka-active ano, sa daigdig yung mga ganon. Kaya during this early modern, ano siya, na-revive. Yon. Kaya sinabing Renaissance. So, I hope maliwanag na sa inyo. Ha? Kaya yun na nga, yung mga nabanggit natin pangalan na bago si Da Vinci, René Descartes, William Shakespeare sa literature, di ba, mga ganun. So, umusbong sila. Okay, sila yung parang makabago na. Okay, na mga marurunong. Okay, pero syempre, ibang larangan yan, ano, ating binabanggit doon. Now, okay na tayo. Huwag pala natin patagalin at nagtatagal pala tayo. Next, mahaba kasi itong lecture eh. Kailangan ko matapos to, ano, in just 1 hour. The modern period, 1750 to 1970. Innovation in transportation and communication technology, population explosion and increase in migration led to more cultural exchanges and transformation in traditional social pattern. So process of industrialization also accelerated. So ito na makabagong panahon. Pero hindi pa naman ganun kabago, ano? Kasi may susunod pa dyan. Pero makabago na rin siya kahit paano. Modern period kasi kung tawagin eh. Alright. So, dito ay merong mga tinatawag tayo na racist practices and inequality. Okay, ibig sabihin lumaganap dito yung mga discrimination. Dito nagsimula sa modern period. 'Di ba dinidiscriminate yung mga black people or even yung ibang gender, I think pwede natin masabi diyan sa modern period. Diyan nagsimula ano sa panahong 'yan, ha. And also enormous wave of migration. Okay. So, by the way, ang modern period, ang pinaka-keyword niyan is industrialization. Take down notes now. Industrialization.
So, enormous wave of migration in a way na during this time, nagpupunta-punta na ng ibang bansa, no? So, hindi naman lingid sa ating kaalaman. Halimbawa na lang si Rizal. Si Rizal noong 18 something years ay pumunta siya sa ibang bansa, no? Kung 1870 plus or 1880 plus years. Okay, parang ganun. Halimbawa, 1887 or 1886, mga ganun. Based sa dun sa ating study ng Rizal course, magkakatandaan natin. Pupunta siyang Spain, Vietnam, um, kung ano na pa, England, etc. Marami siyang pinupuntang ibang lugar. Kung baka titingnan ninyo, kahit nung panahon ganun, 18 something, so nagkakaroon na ng parang, tawag dito, yung nagta-travel talaga, nagmamigrate, sa ibang bansa, to, kumbaga, further their study. And also, yung iba naman para magtrabaho, di ba? So, dyan din nagsimula yung mga migration talaga sa modern period. Okay? Sige, next. Dito naman sa contemporary period, the creation, expansion, and acceleration of worldwide interdependency occurred in a dramatic way, and it was a kind of leap in the history of globalization. So, dito sa contemporary period, sabagay, pwede na rin, di ba? De, pero period ang pinag-uusapan, kung sabihin time, hindi siya word na, Okay. Now, creation, expansion. Una, pagbuo, creation. Pangalawa, expansion, paglawak, paglawig. Acceleration, pagbilis ng worldwide interdependency. Ibig sabihin, mas nagiging dependent yung isang country doon sa isa. Ibig sabihin, nagkakaroon ng integration or parang unity in terms of kung ano man yan. Economy or what na kanilang napag-usapan. Occurred in a dramatic way, and it was a kind of leap in the history of globalization. So, di ba, yun na lang technology natin. So, talagang malaki yung sabihin na natin na idulot niyan sa ating buong mundo, no? Pero syempre, may mga disadvantage kasi rin yung mga ganyan, no? So, minsan natin-take advantage natin ng mga bagay-bagay because of the technology. Oo. Yon. Yun ang ating masasabi, ano? So, maring alam nyo na yung aking ibig sabihin, ano? Mas madali na kasi, okay, sa paggamit ng teknolohiya, no? Pero, may kakibat naman yung disadvantage. Ano? Natetake advantage natin ng iba't ibang mga bagay. Alam ba, mga socialization, pakikipag-socialize natin. Ang isa sa nakikita ko, singit ko lang to ha. Okay, baka tumagal yung ating lecture. Diba yung mga bata, alam ba, may pamangking kayo, mga 5 years old, 7 years old, or what. So, kung makikita ninyo, maaari, na masyadong tutok na kagad sa mga cellphone. Okay, which is, syempre, para sa akin, at sa ibang mga educators or mga psychologists, ay hindi maganda yon na ipamulat mo sa mga bata masyado na nakatutok sa mga technological device. Kasi nga, nai-impede yung social development nila na sa halip sila ay nakikipag-usap or nakikipag-socialize sa ibang mga bata, no? Para mga ganun, yung talagang nakikipaglaro, ay masyado siyang naglalaro sa cellphone or what, So, yun lang naman. Singit ko lang yung mga ganun. So, dapat ay hindi masyadong nakatutok yung mga bata, Kasi bata pa lang sila kailangan nila ng outside kumbaga intervention. Okay, next, dimension of globalization. Ito na, yung mga dimension na marami. Una, there are 6 dimensions in globalization. These include economic, political, technological, cultural, religious, and ecological dimension. Economic dimension, this refers to the extensive development of economic relation across the globe. As a result of technology and the enormous flow of capital that has stimulated trade in both sources and
goods. Okay. So, ngayon, ekonomiya, economic dimension, ano? So, din major players in the current century's global economic order. So, ibig sabihin talagang itong mga sangay na ito ay nakakaapekto, okay, sa ating kasalukuyang panahon in terms of ekonomiya. So, sa buong mundo ang pinag-uusapan natin, ha. So, una, huge international corporation. Ito na yung mga, halimbawa, General Motors, Walmart, Mitsubishi. So, think about the different brands of, motorcycle or car. So, yung mga Honda, Nis, ayan, Nissan, no? Okay, mga ganon. Tapos Toyota, tapos ano pa, at iba-iba pa, to name a few, ano? So, at saka ito naman, Walmart, yung mga bilihan, ano? Okay. So, the point here is that huge international corporation. Hindi na malingay sa ating kaalaman na mga brand ay nag-ooperate sa iba-ibang mga bansa. No? And because of that, yun yung major players in the current sa global economic order. Okay? So, kung wala yon, wala tayong masasabing ekonomiya. No? Yan din kasi yung nagpapatakbo okay, sa ating ekonomiya. Okay, ang mga ganyang huge international corporation. Next, international economic institution. We have the International Monetary Fund. So sa International Monetary Fund, it promotes international financial stability and monetary cooperation. So, ibig sabihin, sila yung nag-stabilize ng currency exchange rate. Halimbawa, sa 189 na member countries ng IMF or International Monetary Fund, sila yung nagbabalance ng mga sabihin na natin deficit ng payments, okay, ng member countries, or yun nga yung exchange or currency exchange rate. Halimbawa, mas masyadong ang palitan sa peso or dollar ay masyadong malaki or something like that, ano? So, parang ganun. Yun ang isa sa role ng International Monetary Fund, yung to stabilize currency exchange rate. Isa lang yun, ha? Okay? Next, World Bank. Ang World Bank naman ay ito naman sa ating pagkakatanda is an international financial institutions that provides loans and grants to developing country. Ibig sabihin, sila yung mga nagpapautang sa mga developing countries. Pero kahit naman sa hindi developing countries, kahit naman sa developed countries na like US, may mga utang din na $1 billion ang US sa World Bank. Okay? Um, ang tawag dito, ang World Bank at saka IMF, pagkakatanda natin, sa Washington DC, yung headquarters niyan. Okay? So, doon siya matatagpuan or doon siya yung parang pinaka-center, na operation yan. Kaya nga headquarter Washington DC. So, sa World Bank, tayo, ay tayong Philippines, na country, meron tayong $1 billion na utang sa World Bank. Ginamit daw sa mga proyekto, sabi ng government official natin. Tapos may utang pa rin tayo ng $1 billion din kung ilan man sa China. So, at saka sa iba pa. So, in total, nasa around, currently, 16 trillion yung utang ng ating bansa. No? So, iba-iba yun hindi lang World Bank, hindi lang sa China, kundi sa iba pa. Okay? So, malaking umutang ang Pilipinas Kaya kung makikita natin, na nangungurakot or what, ginagamit ba talaga yung pondo, parang mga ganon, Okay, ng gobyerno sa proyekto, di ba? So, that is the big question to them. Daming mga corrupt na government official.
alam natin yon, no? Kaya, syempre, hindi na natin pangalanan kung sino. But the thing is, iboto nyo kung sino yung nararapat na iboto. Iboto natin, no? Sama ako, no? Okay? Huwag natin iboto yung mga sikat lang. Kasi ano magagawa ng kasikatan sa panunungkulan? So, parang ganun. Yan, medyo something controversial ang sinasabi ko, pero tama naman, di ba? Okay? So, tunay naman yon. Minsan kasi nadadala tayo sa sikat or kilala lang. Nakakala natin magaling mag-manage sa gobyerno, pero hindi pala. So, we're talking about that. Okay? Next. World Trade Organization deals with the global rules of trade between nations. Ito naman, yung mga uh, ini-impose na taxes or tariffs sa iba't ibang bansa, yung para bang mga, ano ba yan, yung mga rules, ano, na ini-implement. So, dito yan sa World Trade Organization. Deals with the global rules of trade between nations. Then trading system related to that. So next, the result of this powerful process resulted in the wide gap between rich and the poor countries. O nakalagay dito, no? Wide gap between rich and the poor countries. So, major sources of economic growth across countries. So, para masabi natin na nag-grow economically, yung isang country o kahit yung isang syudad, makikita natin yan sa property rights. Ibig sabihin, meron kang karapatan na pagmamay-ari, ano, mo yung lupain yon or yung property yon, kung ano man. Kung halimbawa, sa Manila, makikita natin yung mga pag-usbong ng mga establishment, infrastructures, and yun nga yung mga buildings na ating tinutukoy in terms of property. And because of that, makikita natin yung economic growth, property rights, then regulatory institution, then institution for macroeconomics. Now, macroeconomics, bago tayo dumako sa macroeconomics, meron tayong tinatawag na micro. Ibig sabihin, maliit, microeconomics, or maikli. The study of how individuals and businesses make decision about allocating resources. Sa micro, ito para alam nyo kung paano natin ma-distinguish ang micro sa macroeconomics. So, tinitingnan yung sangay ng ekonomiya sa maliit na part, microeconomics. Let's say, for example, tinitingnan yung mga tao or yung mga pamilya, paano sila mag-decide in terms of ano yung kanilang bibilhin sa pang-araw-araw para mabuhay, parang ganun. At ilan yung pera na nasa-save nila, Parang ganun. Okay, dyan sa microeconomics. Sa mga pagbili-bili nila ng goods, or product. And also, sa microeconomics, yung mga supply and demand. Okay, how the supply and demand for goods and services affect prices. Paano ba nakaka-apekto yung pagdami ng supply at pagtaas ng demand sa prices? Sabi nga natin, meron tayong tinatawag na supply and demand na sa pagtaas ng supply sa pagbaba ng presyo. Yon, 'di ba? Tama naman 'yon. 'Di ba? Ang daming supply. Pero para mabenta 'yon, kailangan mong babaan yung presyo. O pagka napunta kayong palengke, pero huwag na natin bigyan ng example. Pag naman nataas yung demand, parang related to that, Okay, nataas yung demand. Okay, 'di ba? Merong tayong mga law of supply and demand. Pero ganun na rin yung idea nun eh. Okay? Law of supply and demand. Mga ganun. Pagtaas ng presyo sa pagbaba ng demand. Okay? Parang ganun. Anyway, balik tayo dito. So, microeconomics yun yung supply and demand. Macro naman tayo. Sa macro naman, the study of how economies perform, behave, and make decision. Okay? So, let's say for example, in terms of poverty, paano ba mababawasan
yung kahirapan through monetary and fiscal policy. May mga ganun, ano? Yon sa macroeconomics. And then, in terms of economic growth, bakit ba tumataas yung ekonomiya, ano? And bakit ba bumabagsak? So, yan sa macroeconomics. Yung mga presyo, ano? Okay, yan ang tinitingnan dyan. Stabilization, ibig sabihin stabilize. Alam ba, sa isang business, ano? Hindi siya nababankrupt or nalulugi. Kung malugi man siya, pero hindi man ganun kalaki, pero tuloy-tuloy pa rin siya. That's the idea of stabilization. Stabilize nga eh. Institution for social influence, institution for conflict management. Okay, political dimension na tayo. This refers to an enlargement and strengthening of political interrelation across the globe. Political issues that surface in this dimension. Principle of state sovereignty. So kapag na-define natin yung sovereignty, it is the right to govern itself and its territory without outside interference. Kasi nga, may supreme power ka dun sa bansa mong yun, ikaw bilang government officials, so therefore, wala kang intervention na mararanasan coming from other. That's the point of that, no? State sovereignty. So, now, the thing is, kumbaga direct example ng state sovereignty is the states in the US. So the states in the US have sovereignty to write their own laws and to establish state courts. So may karapatan sila na sumulat o gumawa ng sariling batas and to establish state courts. Okay? So a state where the government has ultimate control and autonomy. Nakalagay doon, ultimate, ano? Okay? Ultimate kasi makapangyarihan sila talaga. Ultimate control and autonomy over its territory. So, yon. Sa atin naman bansa, kung ating i-relate lang yung term na sovereign, on June 12, 1898, leaders of the revolution declared the country a sovereign state and proclaimed the First Republic of the Philippines. Unang republika ng Pilipinas noong 1898, ano? Sa pamumuno ni Emilio Aguinaldo. During that time, dineclare yung kalayaan ng bansa, in relation to that, and sinasabi sovereign state. Kasi nga, di ba, panahon ng colonialism ng Spaniards sa atin, so kumbaga limited lang yung galaw natin. Paggawa ng batas, panukalang batas, at iba pang mga in-implement, kailangan pa ng kumbaga, i-consult sa mga Spaniard na nakatigil sa ating bansa. At saka kung ano pa man. Ngayon, nung tayo ay nakalaya na sa kanila, so at sinasabing may sovereign state na tayo sa atin. Pero kalaunan naman is tayo sinakop ng Amerikano, ng Japanese, okay, mga ganun. Pero the thing is, yun nga, meron na tayong First Republic of the Philippines noong 1898. Pagkilanlan ng sariling ating bansa. So, pero yun nga, malaya na tayo. Okay? Pagkatapos ng Japanese na colonialism, di ba? So, something like that. Now, pero di ba, may mga times na tayo pinapakalaman ng mga ICC at saka mga, yan, yung mga department of, yung, CHR ba yun? Something like that. Okay? Pagka may mga patayang nagaganap, ibig sabihin nung sa ibang bansa, nangangailam sa atin or something. Or tsaka sa ibang mga bagay, So, ayan, we're talking about sovereignty kasi. Next, increasing impact of various intergovernmental organization. Ito ay refers to an entity created by treaty involving two or more nations to work in good faith on issues of common interest. Refers to an entity created by treaty involving two or more nations to work in good faith on issue of common interest. Ano example na rin? Intergovernmental organization. Sa political, we have United Nations. We have ASEAN.
Whereas sa economic ay World Bank, World Trade Organization. Kasi ekonomiya yun eh. Ngayon, in terms of political, we have United Nations, ASEAN, mga ganun. Okay, next. Future shape of regional and global governance. The globalization rendered almost powerless any political efforts to introduce restrictive policy affecting individual states, with the result that the world, in many ways, turned into a borderless world. Okay, sige next. Basahin ko na lang muna ha. In the development of supranational structures, an association held together by common concern and mutually agreed upon norm, the most obvious is political globalization. Okay? Um, Nagkaroon sila ng agreement, ano? Okay, mga ganon. Mutually agreed upon norm, na ganon yung panukala ng batas or what, ano? Okay, globally. May mga ganon kasi. On the part of the involved parties in formal structures, which are considered binding, bringing together world powers centered due to common interest. Global cities like New York, London, Tokyo, and Singapore are closely connected with one another. They are to various cities in their own country. Meron kasing commonality yung mga Tokyo eh. Halimbawa, center of ano to eh. Halimbawa, economy, no? Or kung ano man. Yan naman ay ating i-discuss later on. Ito, New York, London, Tokyo, and Singapore. European Union, United Nations, NATO, the World Trade Organization. Next, cultural dimension. Di ko lang kung hanggang dito tayo, no? Teka lang, silipin ko lang ang mga next slide. Ay, hindi pala to kaya. Okay, kung 1 hour ang pag-uusapan. Pero at least man lang tayo ay cultural siguro, no? Cultural dimension, this refers to the increase in the amount of cultural flows across the globe. Cultural interconnection are at the foundation of contemporary globalization. In the dissemination of popular culture, transactional media corporation plays a major role, which brought a sharp rise in a homogenized popular culture that is manifested in the dominance of fast food. Ayan, yung mga pagkain ng ibang bansa, di ba? Our Chinese restaurant or Korean restaurant, ano, kumakain tayo ng ibang kulturang way ng pagkain. Halimbawa nga, yung mga samyupsal sa Korea yung galing, di ba? So, atin namang ginaya mga Pilipino. Nung dati, wala pang mga ganun eh. Tanda ko na eh. Sa Pilipinas. Okay, medyo bago-bago lang yan ng konti. Yung mga samyupsal na yan. Okay? Di ba, atin naman yan na-discuss na nung una. Okay, yung mga grilled dish. Ikaw yung magluluto, ano? Okay? Ng pork belly, kung tawagin. O, samyupsal. Ilalagay ng mga gulay-gulay, mga ganun. Actually, isang beses lang ako nakaranas ng ganun. Ano? Okay, hindi naman ako mahilig sa mga magpunta-punta ng mga restaurant or what. Anyway, ayan, dominance of fast food restaurants on more aspect of life throughout the world. Cultural diversity often results hybridization. So, hybrid, ano, mas, kumbaga mix, a constructive interaction process between global and local characteristic, which is often visible in food, music, dance, film, fashion, and language. Okay? Doon na lang sa language, ano? Meron tayong inaaral minsan ng mga lengguwahe na paborito nating country. May mga ganun. Yung mga basic lang. Alam ko meron naman sa inyo mga ganun yata, no? Tapos yan, yung mga fashion, films, dance, okay, music, food. Yun na nga, no? Nag-iiba yung ating kultura, no? Mga Pilipino. Okay? Kaya results hybridization. May mix na Korean, o may mix na Korean, no? Chinese, ano pa? Iba-iba, no? Okay, in terms of our kultura. Sabi ko nga, okay lang naman tayo ay tumangkilik sa ibang bansa. Ang problema lang siguro is yung bang kung nasa point na tayo na nakakalimutan na natin ang sariling ating kultura.
Okay, yun na yung parang danger, once na masyado tayong nahook sa iba na kultura. Okay? Ilang masasabi natin na tunay naman. Dapat balance pa rin. Media empires generated and directed the extensive flow of culture. Example of this are Yahoo, Google, Microsoft, and Disney. Yung mga ganyan, cultural dimension kasi, yung mga Disney, yung mga film. Okay, Microsoft, Google, Yahoo. Ano ba itang nakalagay pala dito? Media empires generated and directed the extensive flow of culture. And advertisement plays an important role in this cultural flow by featuring various celebrities in television aside from transforming newscast into entertainment show. Yan. And then, kaya natin tong religious dimension. Sige, hanggang dito lang. Diyan sa part na yan. Okay, sige, last. Religious dimension, kasi kailangan ko lang i-ano sa 1 hour yan eh. Religious dimension. A religion is a personal or institutionalized set of attitudes, beliefs, and practices relating to or manifesting faithful devotion to an acknowledged ultimate reality or deity. Diba kapag may relihiyon tayo, meron tayong mga paniniwala na sinusundan based sa relihiyon. Okay? Regardless of kung ano man yan. Pero, yun nga, meron tayong ina-acknowledge na supreme being sa relihiyon na yon. Siyempre, yung God. Iba kasi ang katawagan sa iba eh. Okay? Kung anong God nila. Alright? So, yan. Ultimate reality or deity. Magkaiba ang relihiyon sa spirituality. Sabi nga natin, di ba? Pwede kang maging relihiyoso, pero hindi ka spiritual. Pwede kang maging spiritual, pero hindi ka relihiyoso. May mga ganun, di ba? Yan ang nasabi ko na dati. Yung bang relihiyoso ka, ibig sabihin, deboto ka sa iyong relihiyon. Okay? Pero hindi ka naman spiritual. Okay? Nakikita naman yun sa ugali. No? So, anyway, minsan kasi kumbaga hindi natin or na-neglect natin yung care sa iba kapag masyado tayong sa paniniwala. May mga ganun. You understand what I'm trying to say? It is the most important defining element of any civilization as contrasted with race, language, or way of life. So, sige, ito na. Para mabilis. Jihadist globalism. Tandaan niyo yung term na yan, Jihadist globalism is a religious response to the materialist assault by the ungodly West in the rest of the world, coming out of what they consider a pure form of Islam. Its disciples seeks to destroy all those alien influences that have been imposed on Muslim people. It applies to those extremely violent strains of religion that converts the global imaginary into very concrete political agendas and territories tactics. Ito kasi, halimbawa, yung mga Muslim, yung tinatawag tayong jihadist globalism. Pero mga Muslim yan sila yung mga terorista na hindi naman sa minamasama natin yung imahe ng Muslim. Pero merong talagang, sabihin na nating mga Muslim na ganon. Yung bang sobra silang sa relihiyon. Na, ikaw ay ungodly. Or, hindi ka Muslim. So, ibig sabihin, paparusahan ka namin. Kailangan kang mag-convert muna sa amin. Bago ka maging safe. Alam mo, sa ibang mga country, parang ganun eh. Bawal na mag-service yung mga Kristiyano. So, alam ba, mga missionary, nasa underground sila. Think about that. Yung mga Muslim country, mga United Arab Emirates, sa Qatar, ano pa ba? Dubai, etc. So, dami. So, bawal mag-service ang mga Kristiyano, So, paparusahan. So, one time, may mga instances na narinig ako nung ako ay aktibo pa sa church.
Sabi ng missionary, talagang puputulan ng kamay or yung Bible susunugin sa harap, once na nahuli kayo na nagseservice kayong mga Kristiyano doon sa bansang Muslim country. Ito namang jihadist globalism, mga masasabi nating mga terorista, no? Okay, yan. In relation kay Bin Laden. So, Bin Laden understand Ummah as a single community of believers professing faith in the one and only God. Masyadong deboto si Bin Laden sa kanyang relihiyon. Kaya, kumbaga, nane-neglect niya yung care, okay, sa kapwa niya. Parang ganun pagka masyadong But at the same time, committed destroying not only alien invaders, but also corrupt Islamic elites in order to return power. Ito naman yung mga kapag ka nakikita nila, mas dumarami yung ganon, yung Christian or what doon sa kanila. So, lumalaban ito, yung mga jihadist globalism. So, pinaparasahan yung mga Christian. Okay, pero sabi nga natin, hindi naman natin minamasama ang mga kapatid nating Muslim. Nasabi natin kapatid kasi syempre kapwa natin tao. Regardless of their religion. That's the thing, Okay? So, may Muslim sa inyo, Um, hindi naman ganun ng mga terorista or what. Ibang bagay pagka sinabing terorista. Okay? Yan, pagka jihadist globalism na yan, related kina Bin Laden or what. Since the third world of the world's Muslim population lives in non-Islamic countries, the restoration of God's proper reign must be a global event. Hence, Al-Qaeda established a jihadist cells in various parts of the world. Okay? So, ayun lang muna siguro. Itong mga ito kasi hindi natin kayang pagkasyahan sa oras. Tayo 1 hour lang sa ngayon ng So,